nabuli nila si John Bell. Bukan itu nira, so dito nira na kuang kuno diri kuno yan normal nga tarat nira nga so daw kuno kuang kuno ini diwindi. Tayo na mga kalatagaw, ating suyurin ang malahiwagang kwento ng isang batang tinaguriang diwende ng bayan nila. Siguro na may nakakarinig na kayo ng mga kwento tungkol sa nuno sa punso o kaya tinatawag nilang diwende na kung saan ito ay maliliit na bata lamang kung ito'y ituturing, ngunit daw sila ay makapangyarihan. Ating suyurin ang katotohanan sa kwento ng isang batang diwende. Bata na cute. Okay, ito na siya guys. Hi! Hello! Ano pangalan mo? So guys, ito yun siya, yung hinahanap natin, no? Ilang taon na po siya? Okay, 15 years old. Pangalan niya? So yan si ate, yan yung mama niya. Ito naman si John Bell. Ate, si John Bell, ilang anak mo na siya? Ano panganay? Siya yung panganay mo. So, bukod sa anak mo, mayroon ka pang ibang anak bukod kay John Bell. May Saan yung iba? inaaday na? Nga na. Hindi ka naman. Hindi kami. Siya ito yung pangalawa. Si John Bell yung panganay, susunod yung pangalawa. So makikita natin guys yung pangalawa, okay naman siya, normal naman siya. Si John Bell lang talaga para siyang dwarf, no? Kung titignan natin. Pero ang tangos ng ilong. Ginagawa mo? Litaw na rin. Oo, litaw na, no? Nag-school ka. School. So, marang ka magsulat. Dili na. Marang Dili ka. siya. Ito mga buwan. Pag-isbagis lang iya. Magis-magis la. Basi yan, ngarang yan, hindi siya. Dili yan na. Wala niya, mga drawing lang siya niya, mga karuyag, yung drawing lang. Ito nag-school siya. Anong grade na? Grade 5 na ito niya siya. Pero dili man niya kuhan. Kalit bloomer man, no? Mabuhat man siya. Pero nagyayakan siya sa akin. Matuhay naman niya pagyakan. Oo. Basta sa aton. Tapos ako nalingkod ako, ikaw nalingkod. Oh, sige. Back daw na, back daw. Back daw. Oh. Diba, unti na lang. Mag-hi ka doon. Siring hi. Yan. Mauwi na sir kay diri na nauna nung nga Sa una ko no, kasi rin nga rin ni Una diri niya na. nahihiya daw siya na kausapin. Pag tinututok ka niya ko ang video. Pero nakayakan na siya. Iya kanina siya. Na ako, si Jumbel. Siring ako si Jambel. Talaga daw. Okay, sige saan na kay gamitan takuan kay. Tupod ka bel man chicks kit bel. Dili ka kaya tigo magsurat? Mura ka tudloy ni mama ni papa pag surat. Ha? Si bugto na la, bunso. Siya na la unta nagpatudlo ka sa iya. Makuha man siya, left bloomer man. Tapos pero karuyag mo gud mag-eskwela, may eskwela. Karuyag mo maging pulis. Ha? Siring. Ya kan oy. Ayo pag sinunod siring o tatangdo. Tangdo la tangdo. Karuyag mo maging pulis? Pulis. Wow, gusto daw niya maging pulis. So guys, so nakikita natin si Jumbel, no? Hindi siya normal talaga kumpara sa kapatid niya. Nakikita naman natin yung mga magulang niya, ang gaganda at ang gwapo, ang pupugi, tapos ang ganda pa. Kasi Jumbel, oh, tangos ng ilong. Pero kakaiba siya, hindi siya normal kumpara doon sa kapatid niya. Biscuit. Tinapay, biskwit, sugad sa ton. Biscuit. First time ko didinay ulpot. Tapos antigo ka ba? Ginpangita ko ikaw, ginbiling ko ikaw. Nagbaktas pa sa harayo nga lugar bukid.
Tapos may mga salog dito. Harani pa ako matangay sa salog din. Katina na ni Brad Welbin. Na makita ko la ikaw. Kaya may nasiring, may dakon dito. Ulit tao sa barangay din. Ha? Kanapunti. Tisoy daw na bata. Ikaw nga yan adto. Okay, sige. Mga itawag na superstitious belief, mga tinuuhan na ton pag nakaon kasugad siton, iba yung anak mo na nasiring, tapos pag diri mo natutuman ang mga karuyag mo, may da epekto sa usa na anak, lalo na kung adda sa basa sa tiyan. Ngano man ang nahinabo sa case ni Kuan John Bell na nasugad siya nag Ang Bro Barbie nagkinatinlak adto. nakinatin ka sa Barbie Oo. doll. Oo. Amor munyeka. San burod ka sadto. Oo. Tapos Asya la adto nagkinatin kita sa naging suwa dito niya. Gamna nakaka ni namduman. asya mo na yung duman. So pinaglihi siya sa Barbie, no? Kasi kung kukuha ng taan Barbie kay di man ton kuan go, di Oo. man matubo. Diri unog. So na naman ang kalingawan ni John Bell sa iyo as parents, as nanay tatay, na lilingaw kam kay John Bell sa iya kahimtang na sugat sini. Oo, Maski diri niya nahihimuan ang minsan paghuhugas at pagbulig pag-abot sa panahon kay sis. Imagine ka 15 years old, so dapat nakabulig na siya sa iyo. Pero yan na sa sugat sini, okay lang ba parents sa iyo na sugat sini, tanggap ba niyo? Oo, God sir. Love ka ni mama nga ni papa. Love daw siya. Ano tiya. Mabuto siya iski. Sige, mabutos ka sa ayan na eleksyon. Anakong tip sa imo, pilia kung sino ang maupay magdara magdumara sa iyo barangay. Para ang youth, mga kabataan, kay kaungay ka man, mabuligan ka, matagaan ka, benepisyo. Di ba? Pero atin nasend niyo sa school, nasa siya sa school, nakasulod din mismo. Lugaring iya. Lugaring sa bangan consol, bulan-bulan nala ano, at least maka kung saguti. Pay ni John Bill. Okay la. Bill ay nabalitaan namon ma'am sir na may kumadi na daw dati Jessica Soho. Tapos waray na bumalik ano. Waray na. Nano man yung paborito na kanta. Nano? Wala, karaugangan. Ay. Ito eskwelahan niyo pa. Wala ng iskilahan. O nano man nakanta, sige daw. Sample mami, daddy nano man niya kanta karantahon. Sample. Okay, patindugon ta si John Bill, patindugon kay makanta siya. Yung bahay ko. Bahay kubo. Sige. Kahit munti. Munti lang. Ano, basi ka, umupod ganda. Sige na. Kantahan na, bahay ko, bukod lang. Bahay kubo. Kahit munti. Ma'am, nano man ang iyo panginabuhian ngayon na? Nano ang iyo trabaho para mabuhi niyo anduhan niyo na anak? Pag umala. So, bukod sa pag-uma, lalo man ang mga kwansiton din root crops, balanghoy, kamuti, kurios na, magabi, Kuan la sir. kamuti. Gawa nila ngayon kuan humay. Nakumay. Sino man nagtrabaho si kuya? O duha kami. Duha ka muna. May natapos ka, ma'am. Lano ka man lang. Ikaw, sir. Mansir. Hanto anay nag-stop la ako. Wala na ko eskwela. Testing la ka grade 6. Tapos siya na schooling ako wata alas. Oo. High schooling ka sa alis. O pa ito yan na. Alternative na So, si John Bell, kuha na inisya ka ng okay ba siya sa school? Nasulod good siya? Karuyag niya mag-school? Tapos ito na, no? Na kuan niya sir na sulod ito niya pag sabi na niya nga magawas na
Magawas lang dito nila. O diri na pipiliton sa teacher ano. Oo. Kaya pag masya na nga niyan masiring na magawas na diri na mas eskwela. So diri na pipiliton sa teacher na uli na. Oo. So meaning Bill, ikaw ngayon ang kuan dito siga sa school. Kay masiring ka nga ni na, ma'am. Mauli na. Gutom na po. Gutom na. Ano? Nauli ka na. Singo. Mauli. Mauli na ko no siya. Oo. Okay. Ano sir? Ang pagka din, GM yan. Andiyan na so. Pwede siya kasi. Ano man ko noon kadi? Pagka din yung rati, mambre sila sa tanong. Sino Ma'am Risa na teacher? Pwede yasang kay nga, tidak district ng Kalbuan. Sa Kabayog ko. So siya ang source to para mahipuan sa Jessica Soho. Ang ginatay siya so guys pumunta na dito yung Jessica Soho, yung team ni Ma'am Jessica, tapos in-interview na sila pati si John Bell. Tapos binigyan si John Bell ng mga grocery items no. So guys ako Ma'am Ma'am, Jessica ka, Soho, so, maraming salamat salamat sa sa bigay mo migay na ng groceries. paris. Ayan. Ang tunga ni gabi na ito gidulot-tungan di kay nagaya ka kay naawod. Tikakuan naman Oh, yan na diri na yan na wala. Oo pa nga ni lugod. Nasugala yan basagin pa kasugalan mo yan. Oo, Anto dudot pa ito diri gid man ngani. Natago na lugod. Natago pala ba yan sa to? Nakiuyag siya, nakikipaglaro siya sa mga kabataan sa labas. Okay, ayun. Oh. Pakadikam, Nakit. snack. Ito na nga, nautusan na si John Bell ng kanyang ama. Nahulog ang lapil na gamit natin, kaya pinakuha siya at pinapunta sa ilalim ng silong dahil siya lang naman ang pwedeng makakakuha nun dahil sa sobrang liit ng bata. Agad namang pumunta si John Bell sa ilalim ng silong at doon nga kinuha niya ang isang bagay na nahulog. Alam kong kumalma na kayo nang nakita nyo na si John Bell ay isang tao at hindi siya duwende. Napakabait ng bata at sobrang masunurin. Agad-agad siyang pumunta sa ilalim para kunin ang isang bagay. Hindi natin akalain na sa murang edad ni John Bell na ngayon ay 15 years old na at ang kanyang katawan ay hindi bagay sa kanyang edad dahil nga sa sobrang liit nito na animoy isang diwende na tinuturing dito sa kanilang lugar at minsan binubuli pa. Napatunayan natin na ang pamilya ni John Bell ay isa sa mga nakatira sa laylayan na kung saan isa sa pinakamahirap na tao sa Pilipinas na naninirahan lamang sa bukid. Ang kanyang nanay ay housewife lamang at ang kanyang tatay naman ay magsasaka sa bukid at nagtatanim ng palay. Alam kong inyong napansin na si John Bell ay palangiti din siya at bibong bata. Sabi nga nila noon may pumunta sa kanila para suyurin at alamin ang kalagayan ng bata. Ayaw nitong magpa-interview o ayaw nitong magsalita. Siguro nga'y takot siya sa mga tao o kaya hindi talaga siya nagsasalita dahil alam niyang binubuli siya at siya'y natatakot sa kanyang kahihinatnan dahil binabansagan nga siyang diwende sa kanilang lugar. At naikwento na rin ng mga magulang ni John Bell na natatakot siya na lumabas dahil nga siguro'y nabubuli siya o kaya natatakot siya na makipaglaro sa mga kabataan. Dahil alam niyang bubulihin lang siya o kaya hindi siya kayang makipagsabayan na kung anong mayroon ngayon ang mga kabataan. Dahil nga si John Bell ay 15 years old na at maliit lamang na bata. Samantalang ang kanyang mga kalaro ay nasa murang edad pa lamang ngunit napakalaking bulas na kumpara sa kanya. Ngayon ay minarapat namin na mamasyal si John Bell kasama namin para naman malaman ng mga tao na si John Bell din ay isang tao katulad natin. At ngayon na pinasyal namin siya sa kanilang school kung saan ay siya naging tour guide ko upang makita namin kung saan siya nag-aaral. So ngayon guys, pupuntahan natin yung school kung saan nag-school si John Bell. So Bell, ito yung school mo.
mo ni mong eskwelahan, Bel. Okay nyo guys. Ito yung school nila. Akyatin natin doon. Ha? Sige, aper na aper. Okay, akyat. Akyat na tayo. Hinaya, madali. Ako naman sa sarili ko, na ang mga iniisip ng tao ay katang isip lamang at mga sabi-sabi ng mga marites na kung saan ang isang bagay ay hindi naging normal sa kanila dahil nga sa kalagayan o mga bagay na hindi nila alam kung anong mga nangyayari. Tulad na lamang ng isang batang ito na kasama ko na binabansagan nilang duwende pero normal naman na bata. Ang hindi lang normal sa kanya ay ang kanyang edad kumpara sa kanyang katawan na kung makikita ninyo ay napakaliit lamang na bata na animoy isang duwende nga. Guys, siya po isang bata na hindi po siya normal. Sabi nga po ng nanay niya na pinaglihi siya sa manika. So, yung mga Pinoy kasi, lalo na sa mga province, sa probinsya, mahilig talaga sa mga superstitious belief o yung mga parang naniniwala sila sa mga kasabihan. So ngayon, sabi daw, kung balikan natin, pinaglihi daw siya sa manika. So, ito na siya ngayon. Kung uupo ako, ganyan, halos magkaparehas lang kami ni John Bell. No? Kung napansin ninyo, gusto siyang mag-aral, gusto siyang makapagtapos. So, sabi ng parents niya, si John Bell daw po ay late bloomer. Minsan, memorize yung name niya, pangalan niya, yung address niya, pangalan ng mama at papa niya, pero minsan din nakakalimutan niya. So, kailangan siya ng atensyon. Nararapat lang na malaya ang bata para naman matuwa siya. Dahil kung titingnan natin, napakabait ito at masunurin. Pinapalakad natin si John Bell mula sa court papunta sa kanilang bahay. Naririnig ko yung mga sigawan ng mga tao na alam kong medyo binubuli din siya. Ngunit lingid sa ating kaalaman na dapat mamuhay ang isang normal na bata na katulad ni John Bell. Tulad din ng ating pamumuhay na kung saan ay malaya tayong maglakad at malaya tayong makipaglaro kagaya ng mga batang ito na sumusunod kay John Bell. Ngayon nga ay si John Bell ay napakabibong bata at namamansin din siya sa mga tao sa paligid niya. Dati, hindi siya namamansin, hindi siya nagpapa-interview, hindi nga siya nagsasalita. Pero nang tayo naman ay pinaunlakan nila. Adin akon suhag, adin ni kaduha. Nakikita niyo adin nga normal adi diri. Dito sir. Ang panganay to si Jambel, adi ang pandalawa si Adeline. Minsan sabi ng mga tao dito, binabansagan din sa John Bell na mukhang daga. Dahil nga sa kanyang mukha, sabi naman nila, isang duwende. Kahit ano pa man ang itsura ng isang tao o ng isang batang ito, nararapat pa din na malaya siya at bigyan ng karapatan upang mabuhay sa mundo. Mo doon, di ba? Sikat ka. Temit nira binubuli din niya. Bukan ito nira, sa dito nira na kuno diri ko yan normal nga tao diri ko. Nga ngararat nira nga so daw kuno ini diwindi. Pero akala ginatanggap sir kay anak ko mo. Sila sabihan nila na sa John Bell ay isang diwindi. Oo, nira. Kasi kayo, pa kayo kitong kita nga kita na. Kwento. Tapos, tapos, Kayo la sir. pero hindi lang isang beses na mga tao nagsasabi na si John Bell ay pinaglihi sa diwindi. Dili sir. Maraming beses na. Oo. Pag may na sir napakani nga bisita ira tinututunasin ito nira. Iti ko na ito adto ko nga bata, diri ko no normal na sira baga ko no diwindi. Pag napakani ito nira bagak sira na aud. Kay ira mangin yayakan nga so kanito na akon. At sa mundong mapanghusga, alamak na ang bullying at diskriminasyon o paninira ng isang tao, anuman ang meron sa lipunan. Tiyak, pag ikaw ay hindi normal, ikaw ay kaawa-awa. Ang kwento ni John Bell ay isang halimbawa sa mga kabataang nangangarap din katulad niya. Maraming mga taong hindi kayang tustusan ang kanilang mga anak dahil nga ito ay may mga mahalalang sakit o kaya ito ay isang PWD o hindi normal. Kahit ganun pa man ang itsura o ang anyo o gaano pa man kaliit si John Bell, nararapat pa din na mamuhay siya ng matiwasay kagaya ng ibang mga kabataan sa ngayon. Doon kayo nag-ani ng bigas, nagtatanim ng mga root crops. Pag uwi nyo dito, may bigas na nasasaingin. Oo. Dahil
tawag ito, Nagbabayo, sir. binabayo na ni Mayroon ni John Bell at ng kapatid niya. So ayan yung palay guys. Binabayo ngayon ni John Bell. Yan. So, minsan pala si John Bell din yung nagbabayo para pagdating ng parents niya, may pagkain na sila may sasainin. Nakikita naman natin na kayang makipagsabayan ng batang ito para lang magkaroon sila ng pagkain. Minsan pa nga ang sabi, pag nasa sakahan o sa bukid ang mag-asawa, silang dalawang na magkapatid ay nagbabayo ng palay upang pagdating ng ama't ina ay mayroon na silang sasaingin. So, mapapansin natin na kahit hindi normal ang pangangatawan ng bata, gusto niya ring tumulong sa kanyang mga magulang. At kaya nga inagaw niya sa kanyang ama ang kahoy na pangbayo ng palay at ngayon ay siya na ang gumagawa. Nilakasan pa ni John Bell upang madurog ang mga palay at maging bigas ito. Alam kong napaisip kayo kung anong meron ang kalagayan ng isang bata, kung saan nga nagmula ang mga nangyayari sa buhay ni John Bell. Pero kita naman natin na kayang makipagsabayan ng batang ito sa normal din na bata. Kagaya natin na napaisip tayo tungkol sa kalagayan niya, alam din nating napaisip din ang batang ito kung anong nangyari sa buhay niya. Pampaya sugad lang iya lawas ito tapos di man waray man iya kakayahan pagtid na magkaarog kami. Waray man ito na iya magitimang no. Di man iya kaya. Sa ito nga danay ako ro hanapik ko na. Pero sobra na. Naapektuhan kayo kasi syempre si John Bell hanggang ganyan lang yung taas niya, tangkad niya. So, kasi posible pagdating ng panahon ito magkaroon ng asawa, mga anak, babae ito eh. Syempre, oo. Tama na. Napuan ka. Tama na. Palit na gid ko pa TV anak. Ay paralit. Anakon bata karoyag kuan punta maka kuan hiya king papa-eskwela ko ya dinhi tugtog nga may baro hiya pagsurat tapos makabasa naman la isa lahat mga dire damo nga litra. Ang problema naman kay diri man baga ko na niya kalugaringon baga diri niya natatandaan ang maupay kay iba man hiya kontra aton normal nga tao. Iba man niya mga una-una di apin katon. Siya nga danay yan ni babaro danay naliwat nga kalimtan niya ginaadpan. Nga niya giniinuli-uli na lang niya bidput iya grado balik siya. Direct sir po ang salito nababaraka iya pag sabi mo pag mawara na kami din man na normal nga kita nila hapon. Tapos kung oras na dito bida na asawa na iya bugto wala na magtitimang nga iya kasi ako nababarakan sa kadiri mo na pwede kung papaano yan maglugaring nga iya kalugaring Para sa mundong mapanghusga, sana'y itigil na ang diskriminasyon o bullying sa mga hindi normal na tao. Naway maging aral ito at inspirasyon ang ating kwento. Apir. Kung ano ay mo gusto mo maging polis? Ha? Yan na, adiman, army akong upod. Okay. Di ba na-eskwela ka, na-school ka? Di ba na-school ka? Didikit. May hatag sa imo, kaya na-school ka man, kahit ni mo bulpin, lapis, papel, tapos pagkaon, balon, sura ni mo. Ha? Ito lang na akong hatag sa imo. Kaya mabalik man ak didi. Magbalik ak didi dalhon ko si Unanay. Kilala mo si Unanay? Ito na unang sugat si ito ng babae. Ano? Kapili. Sugat. Ito na. Asa ito nahatag na ako. So, manalo man na imo mayakan na masisiring. Salamat sir. Nakakaantig ang bawat tagpo, mga kalatagaw. Salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Paalam!